Good morning, good morning, good morning, good morning guys! Ayan, so today, ito yung day na babalik ako sa pagja-jumping rope kasi nag-hiatus ako for about 5 to 6 months, almost half year talaga na hindi ako nakatalon kasi sobrang na-busy, tapos sobrang init din talaga ng mga previous months, no? And hindi kayang i-tolerate ng katawan ko yung sobrang init. Yan guys, yung nakikita nyong open area na yan yung Terra 28 Park. So, dyan tayo maghahanap ng jumping area today. Tapos guys, since sobrang haba nung gap na hindi ako nakakatalon, parang back as a beginner ulit ako. Back to basics ako, mag-umpisa ulit ako sa basic bounce. I-share ko sa inyo paano ko na-unlock yung basic bounce. And then, kasabay nung basic bounce, siguro isisingit ko rin yung cross, yung basic cross, no? Open and close na cross. Kasi, yun yung dalawang magandang pag-combinin kapag ka-beginner. Doon tayo sa bandang dulo kasi alam ko meron dong parang corner na mapuno, ganyan, para mas fresh yung air natin. Kaya tara, puntahan natin. Ayan, punta tayo dun sa may bandang dulo para hindi tayo masyado nakakaabala. So yan guys, dito na lang tayo sa may sulok, no, para hindi tayo masyado nakakaabala sa iba. So ngayon, i-revisit lang natin yung mga basic footworks, no, yung basic bounce muna or yung regular bounce lang muna. Sa basic bounce, no, importante na yung rope iniikot natin using our wrist, kagaya ng ginagawa ko dito. And then, kapag tumatalon tayo, jump 1 to 2 inches above the ground lang. Huwag masyadong mataas. Tapos, yung knees natin dapat slightly bent. Yung hands natin or yung arms natin dapat ka-level lang siya ng waist natin. Tsaka dapat hindi malayo yung distance nung arms natin dun sa katawan natin. Kasi habang palayo ng palayo yung arms natin dun sa body natin, sa pocket side natin, umiigsi yung rope. Ang tendency, matitrip tayo agad. So ngayon, next na gagawin ko is drills lang muna ng basic bounce and papakita ko sa inyo yung hitsura, no, kapag nakatagilid. Ayan. So makikita nyo, naka-bent yung knees ko. Tapos yung rope, niro-rotate ko siya gamit yung wrist ko. Tapos yung elbow ko, medyo nakatuck out ng konti. Pero minimal lang yung movement. Hindi buong arms yung gumagalaw. Yung wrist lang yung nagro-rotate dun sa rope. Malaking advantage din kapag high quality yung jumping rope na ginagamit nyo, no? So, itong ginagamit ko is from Jump Manila, not sponsored. Pero ilalagay ko po sa description box yung link nung legit na TikTok shop nila. Pakita ko lang yung hitsura ng paa sa likod, no, kapag nag-basic bounce ka, dapat 1 to 2 inches above the ground lang. So, dapat yung toe, siya lang talaga yung parang springboard na up and down dun sa ground para mas smooth at saka para ma-avoid yung injury natin, lalo na sa knees natin. Sunod naman guys is yung cross. Ang ginawa kong technique para ma-unlock ko siya is inuna ko munang sanayin yung arms ko na nagko-cross na malapit sa body ko, as in talagang as close as possible dun sa katawan ko. Parang yakap na yakap ko siya. And then nung komportable na ako na mag-cross, saka ko naman tinry na i-catch yung rope ng paa, and then afterwards dun ko naman tinry na mag-jump over na dun sa rope. Because every time na makiklear ko yung jump ko, I make sure na binabalik ko yung hands ko back to the pocket side. And then practice lang ng practice hanggang sa makuha ko na siya. Another tip lang, yung hand movement dapat para kang gumagawa ng figure 8 motion or yung infinity symbol. Sa umpisa, normal yung medyo malaki yung movement nung arms ninyo sa pag-cross kasi gusto niyo ma-clear yung yung rope eh. Pero ang tip ko diyan para ma-smooth ninyo talaga is pag-cross ng arms ninyo, talagang i-cross nyo ng malapit na malapit sa katawan ninyo. Nagka-counting din ako dyan, 1, 2, 1, 2. So, isang basic bounce, isang cross. So, 1, 2, 1, 2. Pero, kapag kaya nyo na mag-multiples, then 1, 1, 2, 2, 1, or depende, bahala kayo kung paano nyo gusto or saan kayo komportable. Sige, practice tayo ng isang sequence. 3 basic bounce, tapos 2 cross. Game. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. Ayun, ganun siya.
Tapos kayo na yung bahala kung ilang sets ng repetition nyo gustong gawin. Tapos practice lang ng practice ha. Pwede nyong dagdagan yung number of bounce or yung number of crosses. So depende sa inyo kung paano nyo siya gustong i-fine tune. Ito naman yung knee up. So i-raise mo lang yung leg mo, one leg at a time. Maganda to pang warm up din. So siguro mga 10 counts tapos mga 3 repetitions, ganun. Same concept lang din, kailangan yung wrist nyo yung nagro-rotate sa rope, tapos minimal lang yung distance ng jump ninyo, 1 to 2 inches lang from the ground. Next to ni-review yung side straddle or yung ibang tawag is jumping jacks. Para ka lang nagja-jumping jacks yon. So, open and close lang siya. So, para lang siyang basic bounce, no? Pero, ang pinagkaiba nga is may pa sideways ka. Ito namang isa is yung front straddle. So, open and close lang din. Forward, backward lang din siya. Ito naman guys is yung heel tap, no? Side heel tap to be specific. So, pinapatama mo lang yung heels ng paa mo as you clear the rope. Kung gusto nyo ng tutorial nito, no? Comment down below para ma-breakdown natin. Ito naman is yung heel toe taps. Variation siya ng heel taps kasi ito, bukod dun sa heel, yung toe din tatama sa ground. Yung isa kanina, heel lang tapos clear lang ng rope. Ito, heel toe, heel toe. Itong footwork naman na to, ang tawag nila is Polly Pocket. So, tinry ko lang kung kaya ko pa ba siyang gawin. And so far so good naman, nagagawa ko pa naman siya. Tapos konting boxers, tapos mommy kicks, scissor jumps, tapos Texan 360, tapos running man, mic release. Ayun lang, hindi ko siya na-catch. So, kailangan ko pa ulit practicein yung mic release ko next time. So, yan lang guys. Uwi na tayo kasi ayoko munang biglain kasi nga kakabalik ko lang and ayokong sumakit ng masyado yung muscles ko kasi for sure nabaguhan tayo. Kaya next time, babawi tayo talaga. Kaya, feel free to like, share, and subscribe guys ha. Kita-kita tayo sa aking next video for more tips. Thank you, bye-bye!